Okay, so discuss natin tong another past board problem sa HPG. Okay, actually pang ano to pang structural to pampisad to Kasi nasa NSCP to kaya code provision. No? Pero lumabas siya nung time na to, noong 2015 and noong 2016, tama ba? Yeah, sa HPGA. Okay, so discuss natin to. Ano lang naman to? May binigay naman na code provision For code provision to, kailangan marunong sumunod sa instructions sa code. O yung sinasabi lang dyan. Okay, pares na problem lang to, given lang pinagkaiba, and meron tayong dalawang magkaibang solution dito. So, pag lumabas ulit to, try mo yung generally accepted na solution, yung tinuturo din ng review center. And yung, kung di mo na palabas yun, edi yung isang solution, gamitin mo. Kasi it's on how you interpret di ba? Kasi medyo vague kasi pagkakasabi dito sa code. Sige, discuss natin. According to section 304.2 of NSCP, actually kahit di mo na tignan to, kasi nandito na, sa problem na to kasi, nandito na yung kailangan mo. Pero, ayun lang, for the sake of, ayun lang, makita lang natin, visualize natin, or makita lang natin na yung tinutukoy dyan, section 304.2, ito yung tinutukoy doon. Yung sa, presumptive, yun sa presumptive na values ng, yan, allowable foundation pressure. So, syempre, dapat, meron ka ng, nun, meron ka ng geotechnical analysis nun, or yung soil analysis, kung tawagin, di ba? Soil investigation, bago mo i-apply tong mga to. So, ayan. So, according to the specific section ng NSCP, and this one is under, chapter 3, So, ano yun? Excavations and foundation, chapter 3. Okay, so the designated allowable foundation pressure of 75 kilopascals. Ayun, tignan natin dito. So, though di mo na kailangan to pinakita ko lang. So, ito yung 75 kilopascals. So, ano pala yun? Well-graded sand, poorly graded sand, silty sand, clayey sand, silty gravel, clay gravel. Ito ay well-graded sand. Ito na pala yun. Well-graded sand, poorly graded sand, o geotech, di ba? Silty sand, clayey sand, silty gravel, and clayey gravel. Okay, so ayan, 75 kilopascals. Okay, is for, ayan, in table 304-1. PNCP is for footing, having a minimum footing width of 300. Okay, may sinabi naman yan dito. Nasa subscript, superscript yan, footnote 2. Ayan, yung superscript 2, yan yung footnote. Ito rin yung sinasabi niya. Sign ulit natin yan mamaya. Okay, so, ayan. So, it applies for footing having a minimum footing width of 300 millimeters and minimum depth naman 300 millimeters into the natural grade. So, from the natural grade, bale. So, yun, an increase of 20% daw. O, yan, yun lang sinabi. An increase of 20% of what? Foundation pressure ba to? 'Di ba? Is allowed for each additional 300 millimeters of width and or depth to a maximum value of 3 times the designated value, yung binigay. So, calculate the allowable foundation pressure in kilopascals of footing, square footing, 1.2 meters in width and 300 millimeters in depth. Then sunod, 900 naman, yung depth, yun lang na bago. And lastly, given itong condition na to, find the safe load. Okay, so ito allowable pressure to ito force, di multiply mo lang sa area, diba? Ganun lang yun. So ito yung nasa NSCP talaga. So all values of allowable foundation pressure are for footings having a minimum width. Ito detailed pagkakasabi, no? For minimum having a minimum width of 300, yung sinabi rin kanina. And the minimum depth, so yun, dapat masatisfy yan bago mo apply ito. Satisfy yung minimum width niyan 300, minimum depth 300 to the natural grade. Except as noted in footnote A. Ano yun? Ito? Satisfy UCT? Ito ata yan. So, yan. Yun lang exception. An increase of 20%, yun pa rin is allowed for each additional 300 millimeters width and or depth to a maximum value of 3 times a designated value.
And ito, di na sinama to kasi pang load factor na to eh. So, an increase of 1/3 is permitted when using alternate load combination in section 2034. That includes wind and earthquake loads. So, ganun lang naman. Set aside na natin to. Okay, so ito lang naman kakailanganin natin. Okay. So, ayan. According to section, babasahin uli. Calculate the allowable foundation pressure. Ano bang ginagamit natin na symbol for pressure? Di ba ano yun? Lowercase q. O, lowercase q tayo niyan sa Geotech. Then, ang load, yun yung naka-capital na Q. O, yun yung gamit natin sa Geotech, di ba? Lowercase na q for allowable foundation pressure. O, wala tayong formula dito kundi susundin wala tayong fixed na formula dito kundi susundin natin yung sinasabi dito. Allowable foundation pressure is ito talaga yon. Ayan o, allowable foundation pressure. 75 kilopascals talaga siya. 'Di ba? Pero kung gusto mo pa i-increase, ina-allow naman eh. 'Di ba? So, ina-allow naman siyang i-increase. Ayan o. All values of allowable foundation pressure. Wait lang. An increase of 20% is allowed. O, ayun. So, kung dadagdagan mo yan ng 20% daw, is allowed yun. For each additional 300 millimeters of, yan, width or depth. So, ayun, identify natin yung width and depth niyan. So, dito ko na lang siya ilagay kasi same lang naman yung ano dito. Width, pangalanan ko na lang na B yung width. Beam width, di ba? Tapos yung depth, pangalan ko siya as H. Height, di ba height yun? Kasi kung papangalan ko D, baka maisip nyo doon ay yung effective depth. Iba naman yun. Bawas concrete cover na yun or steel cover. So, ayun. So, ang beam width natin ay gawin ko ng millimeters to. 1,200 millimeters. Okay, and 300 in depth. H ko na lang. Pero it applies to pang 78 lang yan eh. Yung ganun na H eh. 'Di ba? 300 millimeters. Oh, ito lang yung in general kasi di na bago yung beam width. 120 pa rin siya. 1,2 pa rin siya sa sumunod. 900 na lang siya dito. Sulat ko na lang din. H is 900. Okay, so anong sinabi? An increase of 20%. Pwede mo raw diyan dagdagan ng 20%. So siguro pangalanan ko na lang siya as ano. Dito ko na lang i-generalize ko na lang. So from Q allowable, maging ano, pangalan ko Q prime para panibago. Ganyan ko lang, Q prime allowable. So may increase na siya, no? So may dagdag na siya diyan na 20%. 20%. So from 75, dadagdagan mo 'yan ng 20%. Oh, dagdag daw 20% sa bawat 20% ng 75 sa bawat allowed for each additional. So, sobra. Each excess din yan eh. Other term dyan eh. Additional 300 kasi minimum na yung 300, di ba? Kung sobra siya ng ano, mga 300, so dapat pala ano to, multiple of 300 talaga. O sumakto naman na 1 to. O kapag hindi, di ano, round down ka lagi. Kapag di umabot pa, sabihin natin naka ano lang, 650, ganyan. Or 700. O di ba, di naman yun umabot ng 300. Or kahit 800, di ba? Kung 800, bawas mo lang yung nag-i-exceed ng every 300. O, ganun na siya. So, 0.2. Tapos, eto. Ano yung multiplier natin dito? O, gawin ko nga ng formula to. Oo nga, no, ginagawan ko nga pala to ng formula. Ayun, so, Q na lang to, Q allow. Q allow, 0.2 ng Q allow, allowable. Tapos, yung excess ng 300. So, parang ang nangyayari, pwede natin sasabihin na beam width, no? Okay. Yung width niya, footing pala yun. So, ang width, dinivide mo sa, kung ilan yun, 300. Then, di ba kapag yan yung bilang,
Yan yung bilang ng 300. Kumbaga, ilang 300 meron sa 1,200 o apat yon. Di ba hindi mo na nga isasama yung 300? Di bawasan mo yan ng isa. Ganon. Bawas mo yan ng isa kasi ito whole number to eh. Di ba? Ganon. Bawasan mo ng isa. Ayan yung madadagdag. Yan yun, ano yun. An increase of 0.20 to 20% is allowed for each additional 300 millimeters of width and or depth. Sa depth naman. So, another naman yung 20% ang mababawas, Q allowable. Tapos, ito naman yung sa height. Divide mo kung ilan yan. Sakto 300 lang naman yun. Which makes sense, di ba? 300 lang yung height. Divide mo sa 300, 1. Ilan yung nag-excess? Di babawasan mo ng 1. So, 0 lang. Bale. Ganon. So, in general, wait lang. Nasa yung cursor? In general, pwede nating gawan to pwede na i-factor out natin Q allowable, di ba? Ayan. So, pwede na i-factor out yung Q allowable kasi common naman yun. So, magiging 1 plus 0.2 ng, pangit pala. Dapat pala yung, bracket. Or brace. Brace ba yan? Brace tawag dito. Sa math. Or baliktad. Wala, nalito ako. Parang brace ngayon. Brackets yung ganito. Okay, so 1 plus 0.2 times Q-allowable na factor out na. So, ito na yun. Yung B over 300 minus 1 plus 0.2 another 0.2 times H naman over 300 minus 1. Okay, so tama na yan. 0.2 neto plus 0.2 neto. Tama. So, ayan na yun. Direct sub mo na lang yan. Di ba? So, ang Q prime allowable, pinangalanan lang natin as ganyan. So, kapag H ay 300, iba yan sa pag 9 naman. Q prime. Ito, magkasunod naman pala to sila. Q prime allowable. Ayan, so pwede na. Direct sub mo na to. Q allowable na 75. Times mo sa, tama naman pag factor out ka, di ba? Pag factor out ko. Tama. So, 1 plus 0.2 times. Pwede natin gawin yan. Substitute natin yan sa ano. Hindi, kahit ano, erekta na natin. So, ano lang to? Pwede mo naman erekta 1, 2 divided by 3. Di ba, 1,200 divided by 300. Ilang 300 sa 1 to? Di ba, 4? Bawasan mo ng isa, tatlo na lang. 1 plus 0.2 plus 3. Then plus another 0.2. 0.2 times eto. Dito magkakatalo kasi iba-iba yung value. So, ilagay ko siya as x divided by 300. Magbabago yan eh. Minus 1. Calc na lang natin. So, yung una ay 300 muna. Tama? Ayun, 120. Ayan, 120. And then, kapag 900 naman, yun, 150. Diba? And based on the second question, find the safe load. Ito. Sulat mo nga dito. 120 kilopascals. Tapos, ito ay 150 kilopascals. Okay, so, find the safe load. Yan naman ay, stress lang naman yan, di ba? Force over area. Stress, force over area. Ito yung stress. Ito yung hinahanap, load, force. Di stress times area, di ba? Yun.
Stress times area. Q. Allowable. Or yung safe load. Yun eh. Allowable, safe. So, stress, 150. Times area. Ano dapat tayo? Naka square meters. Ang area niyan ay, ano ba? Yung width, naka-base sa width. So, that's 1.2. No? Hindi yung depth ha. Hindi yung 1.2 times 3. Hindi, 1.2 times itself. Kasi square nga yan eh. 1.2 times itself. So, 150 times 1.2 squared multiplied by itself, 216. 216. That's kilonewton per square meter times square meter. Simply kilonewtons na lang. Ito yung solution. And I think ito yung mas nagme-make sense. Yeah. For me, ito yung mas nagme-make sense kesa sa isa. It's 216. Yung sa isa, ito yan, yung November 2016. Iba naman yung naging solution nito. Pero for me, yung gantong solution pa rin talaga dapat. O, try muna natin yan. Try muna natin to gamitin. Alam naman na natin formula. Alam naman na natin gagawin, di ba? O, nabago lang naman kasi dyan yung ano eh. Ito. Yan lang yung nabago. Yung stress. Yung allowable foundation pressure. Yung allowable. Naging 100 kilopascals lang siya. Di ba? Yung beam width, yung footing width and yung depth, yun pa rin. Di ba? So, yun pa rin naman. Again, ang height nito ay 300 millimeters. Tapos, ang height naman nito ay 900, ay yung isa pala. Ito naman ay 900 millimeters. Okay, so, ano ba? Okay na. Direct sub na lang natin to. Copy na nga lang din natin to. Ayun. Pero iba kasi yung magiging ano yun eh. Sige, pakita ko dito na lang yung second solution, no? Ibang approach naman, ibang pag-interpret. Okay, so i-read ko na lang muna yung same pa rin sa kanina. So Q prime allowable nito will be, compare natin sa Q prime allowable nito. Okay, so yun lang, papalitan mo lang ulit yun. Babalik mo lang yung kanina. Papalitan mo lang to ng 100. Tapos, imbis na 900, 300 muna tayo. O 160. Wala. Uy, nasa choices din pala. Okay. So 160 kilopascals. Okay, nasa choices din. O what if yung ano, imbis na 300, 900. O 200. Nandun din. I think ito talaga mas nagme-make sense. 200 kilopascals. Ayan. Tama? And then, ang Q allowable, capital, Q allowable, stress times area. Di ba? O ang area, 1.2 pa rin naman yan. O stress, 200 times 1.2 squared. Dito rin ba? 288. Ayun lang. Tama ba ako? 200, di ba? Times 288. Ay, 200 times 288. 200 tapos times 1.2 squared. Ayun, 288 kilonewtons. Yan yung isang solution. What if ganito na may pagka-interpret mo? So, ang mangyayari is parang may madadagdag kang ano. Meron kang, actually, ito is parang with factor. Ah, ah. Ganyan yung ginawa dito sa sunod na solution eh. Okay? Okay. So, ang nangyari, sige, ganito naman siya. Ibahin ko siya. I-read ko siguro. So, ayun, ang sabi, ito yung tinuturo ng ano eh, mga Irving Center eh.
Sige, so that will be, ay, ang kapal. Ang pag-interpret doon is Q prime allowable na. So, may increase. So, parang magmumultiply. Kaya, ito, Q allowable, yung original, tapos multiply mo sa 1 plus, parang mangyari, yun ako na, idiretso ko na sa ano ha, yung ganito na part. Let's skip the good part. Dito na banda, 1 plus something ganito, 1 point something. Pero, kaya nga, pinapangalan ko tong, ito additive. Additive na solution kasi parang pinag-add mo lang, no? Ito, multiplicative. Ganun ko siya interpret no? So, 1 plus, kasi Q allowable plus yung 20% nun. O, 20% ng, ay, na naman tayo. Ganito muna kasi 1 plus 20% nun. Or ano, hmm, wait lang. Hirapan ako siya ilagay. Sige, okay na yun. 1 plus, yung excess ulit. Yun pa rin naman. Actually, ito nga, pwede mo na nga to yan eh. Pwede mo na nga to i-store na lang. Parang isang value na lang siya, no? Ayan. Yung 20% sa bawat, ganun pa rin naman. Pero ang pinagkaiba lang kasi nila dito is 0.2% nito. Tapos, another, ito kasing parang, tama ba? Okay, kulang pala ako parenthesis. Ayan. Ito yung parang factor natin para sa width. And then meron din yung factor para sa depth. Ganyan. So, another 1 plus 0.2 yun. Another 1 plus 0.2 na, ito naman, yung side na to. Ayan. Ay. Ganyan siya. Kaya hindi ko if yan na nagme-make sense. Kasi, ano to, ibig sabihin, dalawang binag-multiply mo. 20%, 20%. Isang add nga lang. Ito additive lang kasi ito eh. Ibig sabihin, pag may excess sa depth, edi add ka 20%. Kung mag-excess sa width, add ka 20%. May excess sa height or depth, add ka ulit 20%. O ganun. Kaya for me, yun talaga yung nagme-make sense. So, kung gagamitin natin yan, Q prime allowable. Q prime allowable din dito. O yan, direct sub mo na lang to. Pwede ko ba to i-modify na lang? Okay, ulitin ko na lang. So, 100 na ba to? Ayan, yun yung 100. Tapos, ayan na. Gawin ko ng 1 plus 0.2. Actually, pwede na nga to i-recta, no? 0.2 times, ito, 1200. 1200. 1200 naman yan. Divide by 3. So, 4 minus 1. So, ayun pa rin. Times 3 pa rin. Tapos yung isa ay 1 plus 0.2 times. Ito, lagyan ko na to ng formula para sa ano na lang, palit-palit na lang mamaya. Divided by 300 minus 1. Ito, magkakataon kasi na magsi-zero yung buong term na to. Kaya, same lang sila na answer. Tama ba? So, 300 to. Ayun. Kaya pala. Kaya pala same kasi 160 din. Kaya pala lumabas yung answer kanina kasi same lang sila dito. 160 kilopascals. Pero kapag ginamit mo na yung 900 para sa second na dito 900. So ito hindi na to mag-1 eh. Ay hindi na to magsi-zero eh. So hindi na to 1. Kaya doon na magkaiba. 224. Ano yung susunod sa sagot mo dyan? 224. Ganun na lang. Ay, wala eh. Iba-iba ng solution eh. Iba-iba ng pagka-interpret eh. Pero ang turo, eto. Pero for me talaga ito yung nagme-make sense eh. Ikaw, ano sa tingin mong nagme-make sense? Kaya mo na yan.
Pag inintindi mo yung code, sin 224. And then, pag minultiply mo yan by 1.2 squared, yun, nalalabas na yung answer. 322? Ah, baba rin pala. Di rin pala exact. O, yun. So, Q allowable. That will be 322.56. Most nearly gives 322. O, ayan. Baka dyan maano, no? 160 sagot natin kapag yung black. Pero kapag ito naman 200, then dito ay 160 pa rin. Hindi nilagan uli. Tapos Argentine. Ay, no, okay lang yan. Kasi ito 224. Tapos 322. Most nearly gives 320. 30. So ayun. Ayan. And that's it. First problem. Yan. Isipin mo na alin yun ang make sense. May isip ka naman. Kaya na yan. Eto, bonus na lang din. Sagutan natin. Code provision din kasi to. In section 302.4.1 NSCP, ito yung 302.4.1 na una pala to, sa fields. The steepness of the field above natural ground shall not exceed, ano yun, basahin natin. Dito na yan sa baba. So field slope shall not be constructed on natural slope steeper than 1 unit vertical to 2 units horizontal. Or ibig sabihin, arctan ng 1/2. Tama ba? O opposite over adjacent. Diba? So, ganyan. 1 unit vertical, 2 units horizontal. So, arctan. So, ito yung angle niyan. Angle niyan. Ayan, 26 arctan, 26 degrees. Pero yung tangent kasi, pag sinabi kasi natin, ito yung angle. Okay, iba yung sa ano na to, ito percent kasi to eh. Pag dinegrees natin, ito yun, 26 degrees. O maka kasi ganun yung ilagay, no? Pinagtripan ka. Pero yung 50% slope, yan na mismo yung tangent theta na opposite over adjacent 1/2. 0.5, di ba? 50%, that's 0.5. Times mo yan by 100, yan. 50% slope. So, ayun, one vertical, two horizontal. O kaya nga 'di ba sa ano sa naalala niyo sa tawag dito, surveying kapag di sinabi, ayun 1 units and 1 unit vertical, 2 units horizontal. 1:2. Ito, o di ito rin pala yung sa surveying. Vertical inuuna 'di ba bago yung horizontal. Kapag di nakalagay kung 1 each, 1V. Ayun. So 1 vertical, 2 units horizontal. O sa cut naman, parehas lang ata. Ayun. So the slope of cut surfaces, ayan, 302.2.2, shall be no steeper than is safe for the intended use and shall be no steeper than 1 unit vertical and 2 units horizontal. Same lang din. Unless, yan, a geotechnical engineering report stating that the site has been investigated and giving an opinion that the cut is steeper slope. Ayun. Unless otherwise stated, yan talaga. 1 unit vertical, 2 units horizontal din for cut. So, ganyan lang. Baka lumabas ulit. No? So, I guess that's it for this problem. Set of problems. Ayan. Hope you learned something. Thank you.